Magasing kita, mag-awit kita sa pagdaig sa tangbuhin ng Diyos mga igsoon. Amen? Hallelujah! Yes, Jesus, praise your name. Hallelujah.
Jesus, Holy Spirit, we invite your presence. Hallelujah. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I have tasted and seen of the sweetest of love. When my heart becomes free and my shame is undone. In your presence, Lord, your presence, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more. There's nothing worth more will ever come close. Nothing can compare. You are living hope. Your presence, in your presence, Lord. Hallelujah. I've tasted and seen of the sweetest of love. When my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here.
Holy Spirit, oh Jesus, our hearts long for to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, oh take over, oh Jesus. Fill the atmosphere. God is what our hearts do, Lord. Overcome by your presence, Lord. We thank you, Jesus. Oh, Holy Spirit, hallelujah, we exalt your name. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Holy Spirit, sunod sa mga kasing-kasing. Manila pa pagbalik ang mga kalayo manangawag na. No, we long for your presence. We long for your presence. Fill this place. Puna kini lugar sa imong presensya. Nga kini mag-awas o mag-awas sa mga pagdaig. Hallelujah. Wala may laing ipangandoy kundi imong presensya. Holy Spirit, more of you, more of you. Oh God. Oh Jesus. Feel the presence of the Lord. He is here. The Holy Spirit is within you. Hallelujah. Oh, in the presence. Oh, in the presence of the Lord. Oh, Jesus. Wala may laing ipamando, Lord God, inyong presensya. Kini mo kunsan sa matapusakan namo. Holy Spirit, you are here. We believe that you are here. Pag-istorya mo ay Diyos, tubuhin ang Diyos. Kanya siya sunod sa mong kasing-kasing. Kung ikaw at siya ang nasayod niya na. Free. You have freedom to call His name. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, oh, we welcome you. We welcome you. This place and fill the atmosphere. Your glory.
Praise the Lord, makapanlingkod ang tanan maigsoon sa makausa atong hatagan ug basi pangpakpak atong buhi nga Dios sa dinihugan nga mga praise and worship team nga iyang gihatag sa mao nga church. Pahiluna tawag atong paminaw ng pulong sa Ginoo nga pagadalhon ni Sister Mirasol Plaza. Hallelujah. Kanindot gud sa presensya sa Dios mga kaigsuonan. No? Tinuod gyud nga ang presensya sa Dios magay tinguhaon nato karong panahon na. Hallelujah. So nakalingkod naman ang tanan, mamarog tagbalik. Kay mangayo tagtabang, mangayo ta sa presensya sa Dios nga ang pulong nga iyang ipadangop sa matag usa kanato mga buhi kini ug mga pamuhat sa atuang mga kinabuhi. Hallelujah. O balaan nga gamhanan nga Dios. Mapasalamaton gayud kami Ginoo. Every day, Lord, nakasurvive kami tungod sa dako kaayo nga grasya gugma nga nagadagayday sa amuhang kinabuhi. Tungod kanimo Ginoo, nakabarog kami, ania kami niining taknaa. Tungod sa imong walay kupas nga pagmahal kanamo. Ginoo among gihalad kining orasa diha kanimo ang matag usa namo kakasing-kasing hunahuna nga makasintro kini Lord sa pulong nga amuhang madungog karon. Nangayo kami kapasayloan Lord, walay nalilong diha kanimo sa among mga nabuhat Ginoo Lord sa tago ug sa dayag. Ginoo nanginhanglan kami sa imong presensya. Holy Spirit, magapamuhat ka sa matag usa karon sa imong mga katawhan. Salamat Lord, hallelujah. Ginoo ni ini kagabion ang tanan dungog ug himaya Lord kanimo lamang in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Woo! Kumusta ang mga katawhan sa Ginoo? Murag madaugon gyud no kay ang tanan dayag kay sa inyong mga mata ang kalipay. Hallelujah. Nga taliwala sa atohang mga nasugaba na nasinatian mga kaigsuunan nga mga problema dili lang sa atohang personal pati sa atohang nasud karon. So ang pulong nga ipadangop sa Dios karon kagabion mga kaigsuunan is na natukma pod sa panginhanglanon karon sa atohang nasud sa Pilipinas. Kinsay madaugon karong si manahuna? Mangutanas ako. Hala si Kuya Bear, ha? Amen. Kitang tanan madaugon. No, bisan nag-agitag mga problema, mga pagsulay sa kinabuhi, we are still alive, alert, enthusiastic because God is always good mga kaigsuunan. So before ko mo dangop sa pulong si Ginoo, appetizer sa tabitaw, magpasalamat ko si Ginoo mga kaigsuunan kay niini nga si manahuna gikusukuso gyud ko sa mga pagsulay. Testimony nga padung na sa pulong sa Ginoo nga gipadayag sa Dios kanako ug kanatong tanan. Gikusukuso gyud ko sa mga pagsulay mga kaigsuunan. But in spite ni ana, grasya sa Ginoo nakabarog ko niining takna at tungod na sa kaayo sa Dios akong kinabuhi. Niini nga si mana physically ni-struggle gyud ko. Sa tinuod mga kaigsunan, mahadlok gyud ko ubhon. Mo gyud na sa physical nako. Grabe gyud pila ka weeks ang akuhang ubo nga struggle kay ko mga kaigsunan. Kay na-share naman ni nako no sa dihang 4 years ago sa dihang giatake ko sa akong kasing-kasing nya na COVID pa gyud nya na revive grasya sa Ginoo mga kaigsunan unya giubo, grabe gyud mga kaigsunan akong ubo. Nasa akong nanggingon mahadlok gyud ko ubhon kay makahuna-huna ko sa nahitabo nako atong COVID nga di gyud lalim. Si Pastor Just nakasinati gyud ana di gyud lalim mga kaigsunan. Unya panglawas ako hang papa tungod sa kainit. Maintain gyud na ang iyang dugo 200/105 mga kaigsunan. Unya di gyud na siya magpadala og hospital. Kami nga mga anak especially na nasa puder akong mga ginikanan masad sa gina siya. Grasya sa Ginoo mga kaigsunan, naagyapon ang tabang sa Ginoo although ikalima na niya nga atake mga kaigsunan. Unya, tanaw mga kaigsunan na mahimo gyung mabinantayon, maabtikon ang mga Kristohanon kay sa panahon karon usa sa focus sa kaaway mao ang pagguba sa imuhang pagtuo, pagguba sa imong pagsalig diha sa Ginoo. Dili lang kadto mga kaigsunan, si Manami
Nasayod man mo ni manami no sa gamay pa ni undergo gina siya lain nga klase sa sakit sa dugo. Dili siya leukemia pero lahi nga klase nga sakit sa dugo. Unya niini nga week mga kaigsuunan, nagpantal-pantal na pud siya. Grabe gud ang yawa mo guba sa imuhang pagtuog pagsalig sa Ginoo. Dagko kay siya mga pantal-pantal mga kaigsoon. I believe gyud mga kaigsuunan gi-claim gyud na ako sa Ginoo nga si manami is totally healed gyud ni ana nga balatian sa dugo. Pero ang yawa mga kaigsuunan, iya gyud kanang anaon jud ka sa yawa nga maguba ang imuhang pagtuo sa Ginoo. Dili lang kang manami mga kaigsuunan, gipaak og iro ang akuhang Naomi, hallelujah. Gipaak og iro sa ulo pagyud mga kaigsuunan. Unya gikambras pagyud sa iring. Dito na pud mig City Hall. Dito na pud nagpa-injection na pud. Grabe mga kaigsuunan ang pagsulay nako karon. Pero tungod sa grasya sa Ginoo nakita ko ninyo nga ni barog ni ini mga kaigsuunan. Ug nagpasalamat ko ni ana mga kaigsuunan kay ing ana kadako ang Dios nga akong gialagaran. Sa dihang namalandong ko sa pulong ni God mga kaigsuunan, nakita ni God sa sulod sa akong kasing-kasing ang kabalaka, kinsa may inahan nga di mabalaka, nga duha gyud nimo ka anak, no? Kinsa may inahan nga dili mo bati og kahingawa, kaguol, maghunahuna nga Lord, okay ra ba Ginoo? Okay ra ba gyud Ginoo? Gubuon sa yawa ang imuhang focus, ang imuhang pagsalig sa Ginoo mga kaigsuunan. Unya, di jud na ako matago nga nibati gyud ko kaguol, kahadlok, kabalaka. Unya, makatago man ta sa tao, di ba? Makatago man ta sa tao apan sa Ginoo, unsa man? Dili gayud mga igsuon. Kay sa tinuod, sa dihang namalandong ko sa pulong sa Ginoo, bugat akong kasing-kasing, niingon siya ko, Lord, tabangi ko Ginoo nga ang pulong nga ako ang pagadalon, niining orasa, niining adlaw, Ginoo, magapamuhat ka. Lord, tabangi ko kay dili sayon, mga igsuon, dili sayon, dili basta-basta ang paggahini mo og oras, paggahini mo og panahon, pagtuon sa pulong sa Ginoo, hatagan ninimo og kanabitong dakong importansya, labi na kung ikaw mo barog dinhi sa pulpito, dili basta-basta mga igsoon nga mo barog ra ka diri nga dili ka kuan gyud mainandamon. Unya imuning tun-an, pamalandungan, pag imuning ampuan, pangaliyahan sa Ginoo nga dihugan sa Dios ang maong mensahe. Unya sa dihang tungod sa akong kabalaka, sa kahadlok, sa kaguol mga kaigsunan, nanginahanglan ko sa kapahulayan sa Ginoo. Lord, nanginahanglan ko sa imong presensya, sa imuhang tabang Ginoo, kay dili pwede Lord nga ingani ang akuhang pagbati Ginoo. Kay dili ko kabarog Lord kung guba ko Ginoo. Pero sa dihang guba di atong kasing-kasing mga kaisunan, diha mamuhat ang Ginoo. Amen. Nakasinati mo ana mga kaisunan. Sa dihang nagsugod nako pag-ampo, grabe gyud ako ang pagluhod sa Ginoo mga kaisunan. Sa dihang nag-awit ko, nagdaig ko sa Ginoo, grabe ang lihok sa Holy Spirit mga kaisunan. Mihila ko tungod kay una, dili sakto ang akong kasing-kasing atubangan sa presensya sa Dios. Ikaduha, nangayo gyud ko og strength sa Ginoo kay nasayod ko nga dili gyud sakto ang akong kasing-kasing. Unya, mao gid ni mga kaisunan, kung maablihon ang atong espiritu, sa dihang magdaig ka, sa dihang imo yung kuan ang presensya sa Dios mga kaigsuunan. Grabe gyud ang Holy Spirit mga kaigsuunan. Wala lang ko gipapahulay sa Holy Spirit, sa presensya sa Dios. Iya gyud kong gidasig mga kaigsuunan. O kanabitong moingon mo nga small voice, kanabitong kung maablihon gyud ang imong kasing-kasing, umunahon ang imong dalunggan, diha gid mga igsuon sa dihang nagsugod na ko og kuan sa Ginoo, nagtuon sa ko sa pulong sa Ginoo kay mao gid ni ang word ni God mga kaigsuonan. Nganong mabalaka ug mahingawa man ka anak, nganong magsigi man kagkaguol, nganong magsigi man kagkahadlok, usa ka butang, mao gid na nga word mga kaigsuonan, usa ka butang, fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus.
usa ka butang, kanang word nga usa ka butang, palihog ko ati, wanting, sa English pa, wanting, usa ka butang. Og nagaingon siya sa Hebrehanon 12:2 mga kaigsuunan, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atuhang pagtuo og tighingpit niini. Wala siya musibog bisan pa sa iyang pag-antos sa krus og wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya og naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Kana gyud nga word mga kaigsuunan, ipunting, itutok ang inyong mga mata diha sa Ginoo. Gi-remind ko ni God mga igsuon nga dili gayud kita mulunga, dili gud kita mukang mga kaigsuunan, bisan unsa pay atake sa inyong kinabuhi karon, ayaw gid mo biya sa Ginoo, ayaw gid mo ayaw gid mo pahilayo mga kaigsuunan, kun dili ang atong buhaton mupadayon kita. Mupadayon kita mga lagad sa Ginoo, mupadayon kita nga mututok, ipunti nga ato ang pagtuo, pagsalig diha sa Dios mga kaigsuunan. Kay ang Dios magahatag kanato og kusog, siya magagiya nato nga makasurvive tataliwala sa daghan natong masugatan sa atong kinabuhi. Amen? One thing, usa ka butang. Sa dihang walay nalilong karon, mutakol sa ako, walay nalilong karon sa nasod sa Pilipinas. Niingon gyud si God sa dihang nagtan-aw ko sa report, one thing anak, usa ka butang nga gikinahanglan karon sa nasod sa Pilipinas. Pray. 2 Chronicles 7:14, unsay giingon sa pulong sa Ginoo, kung ang akong mga katawhan, kisay naka-memorize. If my people humble themselves and pray. Og mangita sa Dios, iyag yung luwason ang nasod sa Pilipinas mga kaigsuunan. Amen? Kasi daghan nakaayong mga tao karon o katauhan karon mga kaigsuunan. Mo bitan niingon ko nga mahimo tang mabinintayon, especially sa mga Kristohanon, kay daghan kayong mga katauhan karon nga nailad na sa kaaway. Musulod pa ko has, appetizer pa ni, wala pa ang main course mga kaigsuunan. Daghang mga katauhan karon nga nailad sa kaaway, kay imbis nga unta, imbis ilang itutok o ipunting ang ilang mga mata diha sa Dios, ang nang nahitabo mga kaigsuunan, people are kanang diporsog yun, nagtinguha gali ang mga tao karon kanabitong nakapunting na sa daghan kaayong mga goals, mga activity, mga interest, nakapokus na gali ang mga tao karon sa mga butang nga gipaningkamutan nila nga makabot. Ug wala na sila makabantay nga hinay-hinay na silang gibira sa unsa man, gibira palayo diha sa Ginoo. Ang mga katawhan karon mao gini gipadayag sa Ginoo sa kung kasing-kasing mga kaigsunan. Ang mga tao karon kanunay nagagukod sa mga tinguha o gusto nga maabot sa kinabuhi. Nga unta usa lamang ang pagatinguhaon sa kinabuhi mga kaigsuunan. One thing, one pursuit, Jesus mga kaigsunan. Maunay gusto sa Dios nga tinguhaon karon sa mga tao. Grabe ang yawa karon nga nakabira sa mga tao. Iya kang pabisihon sa mga butang sa gitinguha mga kaigsuunan. Matud pa ni Apostol Paul sa Filipos 3:13-14 mga kaigsuunan. Apostol Paul pursued one thing. Nagaingon siya, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Sa Bisaya pa mga igsuon, hinuon mga igsuon, wala gayud ako maghuna-huna nga nakabot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mo ang pagkahikalimot. Ang gihimo, one thing I pursued, or ang gihimo ko mao ang pagkahikalimot sa nangagi ug ang aron makapot
or makaabot sa dag-anan, busa nagdagan ako, diretso gayud sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios. Pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Mo nang giingon mga kaigsunan, one thing, one pursuit sa mga tao karon is Jesus. Unta karon nga panahon si Jesus ang unsa man pangitaon sa mga katawhan. Ang nasod sa Pilipinas, kinsa hilabaw nga gikinahanglan ang presensya, ang tabang sa Dios mga kaigsunan. Aron kini nga nasod sa Pilipinas mahimo ning gawas nun sa unsa man karon ang kagubot mga kaigsunan, maubutang mga Kristohanon. Dili na tagiingnan ko sa Dios, anak, ayaw na mo sige og kanabitang gibadlong ko sa Dios personally sa ako ang kinabuhi mga kaisunan nga ayaw na og sige kabalaka, ayaw na sige kahadlok, ayaw na sige kaguol, human na. Sa dihang imo kung gidawat isip imong Ginoo manluluwas ang tanan nga imo hang gikabalakan, tanan nga imong kaguol, tanan nga imong gikahingawan. Ako na nanggi uban dito sa cross mga kaisunan, mao gyud nagibadlong jud ko sa Ginoo nga grabe gyud akong hilak mga kaisunan. Kay niingon si God, dili man ka makaadto sa unahan kung magsige ta og lingi sa nangagi. Nakuha ninyo mga igsuon? One person, one thing, usa ka butang, usa nga pagatinguhaon karon sa imuhang kinabuhi, isip usa ka Kristohanon, is ang pagligoon sa imuhang relasyon diha sa Ginoo. Kay bisan unsa pa man ang mudangat sa imuhang kinabuhi, kung naa kay Dios nga imong gitunghuan, Dios nga gamhanan, makabarog ka taliwala sa mga pagsulay mga igsuon. Amen? Hallelujah. Maunay gibadlong sa Ginoo sa kuang ayaw na mo sigiglingi. Nangagi na to. Dili mo makasulod, makatikang sa ikaduhang angang, ikatulong angang kung magsige mo handom sa mga nangaging sala, nangaging mga kuan. Ayaw na anak. One thing, usa ka tinguha, usa ka butang imo tinguhaan is to pursue. Kuhaa ang mga layunin nga mao ang ngalan ni Ginoong Hesus Kristo ang makapahimaya sa Dios. Isa ko no be, kinsay gadisar or kinsay daghang mga gidisar din sa kinabuhi, especially sa mga youth. Wala di pa mangisa, wa ko ni gitinguha sa kinabuhi. Oy. Ako Oy, men, kitang tanan na atay gidisar sa kinabuhi. Pero, mao na ang pagdasig sa pulong sa Ginoo ni kagabion. Daghang mga gidisar o gusto o gipangandoy sa mga tao niining panahona, niining kalibutana. Apan, usa lamang ang pangitaa o panganduya sa inyohang mga kinabuhi nga makasatisfy sa tanan ninyong gidisar sa langit man o sa yuta o siya mao ang Dios. Amen? Nakakita ako gabi sa report tungod sa gidesire sa usa ka vlogger, tungod sa gitinguha niya nga gusto siya daghang follower, gusto siya daghang kwarta para daghang mo follow, dali siya makakwarta mga kaigsuunan. Gisunog niya ang iyang lingon, nag-inom siya og gasolina. Mauni ang gihimo sa yawa karon nga gihatagan o gihatagan sa kaaway ang mga tao og desire sa ilang kinabuhi nga wala na matumong sa plano sa Ginoo. Nag-desire siya nga daghan siya follower, daghan mo like, daghan mo kuan mga kaigsunan. Mao to ni inom sa gasolina o gidagkutan niya ang iyang kinabuhi, ang iyang lawas. Unsa may consequences mga kaigsunan? Second degree burn. Mo na ang gidesire sa flesh mga kaigsuunan og mahimo tang mabinantayo ni ana. Kung nag-desire man lang ka karon nga panahon, then panganduya ang mga butang nga makasatisfy mga kaigsuunan sa imuhang kinabuhi nga mao gayud ang langit. Hallelujah. Matupan ni Haring David mga kaigsuunan sa Psalms 27:4, one thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Unya katong tao gabi nga nag-desire siya daghang follower,
makakwartag dali, ug namatay siya. Asa ka siya punta? Duha raman, langit impyerno. Wa may tunga-tunga. Di ba mga kaigsunan? Sa Bisaya pa, usa lamang kabutang ang gipangayo ko sa Ginoo nga makapuyo ako sa iyang balay, sa tibuok kong kinabuhi aron pagsudong sa iyang kaayo ug sa pagpakisayod mahitungod sa iyang kabubuton sulod diha sa iyang templo. One thing, one desire is God, mga kaigsunan. Nakuha ninyo mga kaigsunan. Number one thing, one pursuit is Jesus. Number two, one thing, one desire is God. Mauna importante karon nga panahon mga kaigsunan, kay we are in the last days na. Dili na ta magtinguha pa nga mamilyonaryo ka. Magunsa mo magmamilyonaryo ka ug ang imuhang kalawog espiritu. Mo bitin ay giingon pagtigo mo mahandi nga dili makutkot sa taya. Pagtigo mo o bahandi nga unsa man atua sa langit aron ikapwala nato ning kalibutan na ang ganti sa kaluwasan ug purong-purong nga imuhang madawat mga kaigsunan. Hallelujah sa imuhang kinabuhi. At yun na po yung mga katauhan karon nangita disik too many destination. Daghang mga tao karon gusto ko makadtuan ng lugar, gusto ko makabuot ni ana. Grabe ang tao karon gilinglak sa kaaway. Dili ninyo mabantayan mga kaigsunan. Ang mga tao karon wala na'y panahon sa Ginoo. Nagtinguha sila, kan gipangita nila nga mauna, but neglect the best sa ilahang kinabuhi. Jesus said sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So one thing, one destination, heaven. Mao gina mga kaigsunan, dili na ron panahon nga magbugnaw-bugnaw, init-init ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Panahon na karon nga Lord, ang akong punting citizens man ta sa langit. Dili man ka citizens din sa kalibutan. Mao na mga kaigsunan, one thing, one pursuit is Jesus. One thing, one desire is God. One thing, one destination is heaven. Tigom ta, ug mga bahandi nga dili makutkot og taya mga kaigsunan, para langit man ta. Amen? Ay mo gilom-hilom diha. Ayaw mo gingon tunga-tunga lang kusis. Hala, way tunga-tunga ha, langit rag impyerno. Duwa bitaw nas mga bata sa una, langit, impyerno. Oh. Mingon jud ko langit jud ko, citizens of heaven gid ko mga kaigsunan. Amen. Daghan po mga tao karon nga nangita ha. Nangita og mga daghan kaayo mga dalan. Apan may usa lamang kadalan nga magiya kanimo og kanako mga kaigsunan. Ayaw na mugtipas og laing dalan. Kay matud pa sa pulong si Ginoo, halapad ang dalan paingon sa kalaglagan. Apan masigpit ang dalan paingon sa di ba? Unya, mauna mga kaigsunan, daghan kay mga dalan. No, daghan kaayo nangita ang mga tao karon ug daghan kay mga dalan nga abi nila mao maghatod sa ilaha sa kaluwasan. Apan may usa lamang kadalan ang magiya kanato. Jesus said, "I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father but by unsa man Jesus." Mao na kung naa na ka sa saktong dalan ayaw nagtipas. Diretso mga kaigsunan, bahalag sigpit kana nga dalan. Padayon mga kaigsuunan. Amen? One thing, one way is Jesus. Hallelujah. Niini nga kinabuhi. Hapit na ko sa main course. Usan lang ka appetizer. People also worship many gods. Sa ilahang kaugalingon, nga hinimo ra sa ilahang kaugalingong mga kamot. But only one is worthy. Kana akong isikil, makaingon siya ko, Lord, salamat kay bless kay ko ng bataa. Daghan kini siya pangutana. Kana bitong gihimong Dios karon sa kuan. Mingon siya, manganong siya, nganong na ay sigag mata, nganong na insik, nganong na kulot buhok, nganong na straight buhok, manganong na itom, manganong na ipuwang, manganong na pink-pink. Kana bang
Nangutana si Ezekiel ni ana mga kaigsunan. Believe kay ko anang bataan na kay kuan si kini siya kanang magsigilag pangutana something ni ana. Kay makita man na dili man na malilong mga kaigsunan. Kumuadto siya sa balay sa iyang mga amigo ug amiga niya. Naa man gina display baya na. No, display na mga kaigsunan. Mo na awha people worship sa daghan kay mga Dios-Dios nga hinimo ra sa ilang mga kamot, but only one is worthy mga kaigsunan. Matud pa ni Joshua sa Joshua 24 verse 15, kung dili ka mo andam sa pagpangalagad kaniya, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaran ninyo, ang Dios ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia, o ang mga Dios ba sa mga Amorihanon dinhi sa yuta nga gipuy-an ninyo karon? Apan alang kanako og sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Ginoo. Amen? Muna karon mga kaigsunan, ayaw na mo pangita pa og lain nga Dios nga inyong simbahon. Ang Dios wala lang na magsulti anahang mga ribulto, wala lang na magsulti anang mga kahoy og simento. Kanang mga gihimo ng Dios nato sa tuhang kinabuhi mga kaigsunan. One thing, no other God, serve the Lord. Niini nga panahon mga kaigsunan. Amen? Basi giduka na mo diha ha? Main course na ko. One thing is needed. Basa ta. Magdalagi ko Bible kay kasukan ko sa kong papa. Ingon si papa, ikaw, mura na po kanang, ni akong gina si papa, generation ko ana mo good karon magdadana man good og kanang cellphone siya. Unsa may gamit sa imong Biblia? Display? Ni kasukan jud mi sa mong papa mga kaigsunan basta ang Biblia kanang kanang nami devotional niya cellphone maglumbaan ay migkuhag cellphone imayngom na akong papa asa man yung Bible. Warningan mi sa mong papa mga kaigsunan. One thing is needed. Basa ta sa Luke 10:38-42. Main course na ni. Hapit na ko mahuman. Basa ko mga kaigsunan. Mao ni ang story ni Marta ug ni Maria. Miduaw si Jesus kang Marta ug kang Maria. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinunan, sunod mo mga kaigsunan, nahiabot sila sa usa ka balangay, diin may usa ka babae nga ginganlag Marta, nga miabi-abi kaniya didto sa balay. Verse 39, may igsoon siyang babae nga ginganlag Maria nga milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila. Busa miduol siya og mingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsoon sa tanang buluhaton sa balay? Sultii siya nga mutabang kanako. Verse 41. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, naguol og nahingawa ka sa daghang mga butang, nga usara man unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan niya. Amen? Kini nga story, millions na ni nga nadungog sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, mga kaigsunan. Og niini nga story mga kaigsunan, sa inyohang nabasa, sa inyohang nadungog, matagwali sa mga pastors, sa mga leaders, mga kaigsunan. Dako kay nag-impact sa kinabuhi sa mga katawhan. Makristohanon man ka or dili mga kaigsunan. Kini nga story, naglangkob ni sa kinabuhi nato. Ngano kaha si Marta mga kaigsunan, naguulog na hingawa man siya sa daghang mga butang. Kita, mga katawhan karon sa Ginoo, nganong nahingawa o naguul man ta sa daghang mga butang. Sama ni Marta. Sa dihang nagtuon ko ani, sa ako raning pagsabot ha, sa ako hang explanation ani nga story, siguro mauni ang nahingawahan or nagulan ni Marta, siguro kay iyahang gipanalipdan ang iyahang reputasyon sa pagkamaabi-abihon. Mora ba ni problema sa mga Pilipino? Kabantay mo, tungod sa kagrabing pagka-hospitable or hospitality sa mga Pilipino, mga kaigsunan. Kung naagay tay bisita, hala magkabuang gid taog.
limpyo sa atuhang panimalay. Siguro gipanilipdan ni Marta ang iyahang pagkamaabi-abihon. Siguro ni ini nga stories sa kahimtang ni Marta nga nung nabisi siya, siguro pod gusto niya nga makita ni Jesus ug sa ubang tao nga limpyo ang iyahang panimalay. Kinsay ingani nga naagit ay mga bisita, magdali-dali taghipo sa atuhang mga hugaw, bahalag maghanok sa kwarto, basta inig-abot sa bisita limpyo tan-aw ng atuhang panimalay. Tinuod na sa mga Pilipino oy. Wala na nalilong sa mga Pilipino. Siguro pod kay gusto pod siguro ni Marta nga makahanda siya og lamian nga pagkaon ni atong nga time sa dihang naabot si Jesus Christ sa ilang balay ug ang mga tao nga kauban ni Jesus Christ o kaha aron way masulti nga bati diha niya. Mao siguro ni ang nahingawahan ni Marta nga nung wala siya makahatag og focus diha sa Ginoo. Unsa kaha ang root cause sa iyahang kabalaka o kahingawa mga kaigsunan. Ako ra pud ni nga explanation, siguro misdirected focus to nga panahon si Marta mga kaigsunan. Kay si Marta nakafocus man siya sa mga butang, sa mga tao, sa iyahang kaugalingon instead kang Jesus Christ og sa pulong sa Dios. Ug maunay nahitabo karon sa mga tao. Maunay gibutang karon sa yawa, gipabisi sa kaaway ang mga tao nining mga butang sa kalibutan. Ug wala na ang tao karon magahin. Wala na ang tao karon makafocus kang Jesus Christ ug sa iyang pulong. Gibaylo na sa tao sa mga butang niining kalibutan na ang Ginoo mga kaigsunan. Nakafocus si Marta sa mga butang niining kalibutan na ug dili ni God. Maupod na ang mga tao karon niini nga panahon. Nakita ninyo mga kaigsunan, imbitahagan na inyong mga silingan, even sakop sa pamilya nga wa pa kaila Ginoo, daghag mga rason. Mas importante pa ang mga butang sa kalibutan kaysa pagahin diha sa Ginoo. Kita po mga Kristohanon oy, ay mong pakumpiyansa. Imbitahon gani imong panimba every Wednesday or prayer meeting, daghag kay mong rason. Sakit akong tuhod, labda akong ulo. Sakit akong hawak, di isa kumutambong sis. Kamulang sa iampo lang ko. Hala, ayaw mo paging anak mga kaisunan. Tambong mo. Kaya naaman tayo gihatagan matagkusog sa Dios. Focus ta. Amen? Mabitaw na mga kaisunan. Usa sa mga panambagon sa akuhang amahan mga kaisunan, maingon good shine. Sa dihang ato kunong ipahilayo, sa dihang ako kunong ipahilayo ang atong mga mata, or ikaw mismo mupahilayo sa pulong sa Dios, ang ato kunong mga kabalaka o kahingawa become endless. Walay undang ang kahingawa kay nganuman ratatatatan man ka sa kaaway. Hatagan man niya kaniya og daghan kaayo para dili ka makafocus sa Ginoo. Endless, wala na'y putol. Daghang kiko problema sis, pero ang Kristohan og na'y problema. Mabitaw ingnon bitaw sa mga tao nga walay Ginoo, unsa man ang mga born again oy, nagkatawa man lang gihapon. Bisag naay mga problema, ingnon bitaw sa mga dili kuan. Pero nagaingon ang tambag sa akong papa, ayaw ipahilayo ang imuhang mga mata diha sa Ginoo. Ayaw pagbiya sa pulong sa Dios. Kaya ang imong kabalaka o kahingawa become endless. O ang atong mga pagsulay o kalisdanan, mumultiply na mga kaigsunan. Pero kung naa kay Ginoo sa imong kinabuhi karon, bisag unsa pang dabo-dabo sa mga problema, nasayod ka, makabarog ka kay na kay Dios nga imong gisaligan. Amen? Hallelujah. Kung siguro makapangutana pa ta ni Peter, how long nga milakaw siya sa tubig without keeping his eyes on Jesus? Si Peter ba? Di ba? Kung makapangutana pa lang taniya, pila ka minuto siya naglakaw sa tubig nga nakapunting ang iyahang mata sa Dios. Unya di ba? Sa dihang usa ka iglap lang niunlod siya, maupod na mga kaisunan sa tuwang kinabuhi. Kung dili ka kanunay makatutok, makapunting sa imong mga mata, usa lang ka pana sa kaaway mga kaisunan, muunlod gyud ka. Kay nga naman, wala naman ka maka-focus, wala naman ka maka-connect diha sa Ginoo mga kaigsunan. So one thing Martha needed was to put Christ first, front, center.
sa iyang kinabuhi, maupod ta. Kinahanglan, mao ni importante ka nato karong mga Kristohanon sa itong kinabuhi. We put Christ first, front, center. Dili kay ibutang lamang nato si Kristo sa daghan kayong mga kwarto sa itong kasing-kasing. Lakan pagyud nato siya. Anha rata manukto kung nanginahanglan ta niya. Dili na mao mga kaigsunan. Ang gusto sa Dios nga nakalingkod siya sa trono sa imuhang kasing. Put God first, front, center. Pero unsa may nabuhat karon sa mga tao. Kang Marta na ato nga panahon, busy doing needless worldly things. Maunay nahitabo karon sa mga tao. Ang story ni Marta, dako kay nagpagtulunan sa ato ang panahon karon, especially sa mga Kristohanon. Kay daghan kay mga Kristohanon karon nalingla. Maunay gingon, busy to the kingdom but not to the king. Likayig na ninyo mga kaigsunan. Mas maayo pang busy mo diha sa Dios kaysa mga buluhaton. Unaha gyud ninyo ang Ginoo mga kaigsunan. Kay mo follow ra gyud na. Mao bitaw gibadlong ni Jesus si Mary, si Marta, nagaingon siya sa verse 41, Marta, Marta, naguulog nahingawa ka sa daghang mga butang. Muna'y giingon ni Jesus Christ, kang Marta, pero tanawa, unsay giingon ni Marta, sa verse 40, niingon pa gyud siya, Ginoo, dili ka balang manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa kong igsuon sa tanang buluhaton sa balay, sultii siya nga mutabang ka nako. Mao po ni buhat sa mga tao karon. One thing nga gibuhat ni Marta was trying to get her sister away from her focus on Jesus. Mao pud na mahimutang mabinantayon kay daghan kay iyong buhaton sa kaaway nga mahawala ang imuhang focus sa Ginoo. Even imuhang mga kauban sa church gamito na oy. Sis, di lang sa tang mo apil karon nakasabot man ang Ginoo. Sis, uban sa ta didto na. Ay, sagsimba karon kay importante kayo didto. Ninigabot didto mga unra. Nga. Sis, ayaw lang sa kuwan. Sis, okay lagi na. Ay, sa ating prayer meeting kay nakasabot si God. Ha? Maog yun na, no? Uy, di na malikayan sa Kristohanon. Pinaana pa ta, Lord, sorry, good kayo. Di ko kasimba karon Lord. Kay importante kay akong lakaw. Importante niya, himaniman, bunyagra, adtuan. Patay ray adtuan. Matupad sa Diyos. Hala, di ba? Di na lang kumusumpay. Kamingon na po mo, kalain na ni Ate Suloy. No? One thing is needed and Mary has chosen that good part. Mauni unta atong gitinguha sa mga Kristohanon which will not be taken away from her. Mato pa, mabasa sa 42. Nga usara, manunta ang kinahanglan, gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Jesus commended Mary for deciding to be at his feet, to pay attention to his teaching. Ni kuan magani si God, di daig magani si Jesus Christ ni Mary, ug mauna ang panahon karon. Unsa may dili makuha gikan ni Maria gani? Ang buhing pulong. Ang pulong nga naghatag og kinabuhi ug ang maong pulong mao si Jesus Christ. Mo na, kumupi attention mo. Maghatag mong panahon, oras, magahin mo, panimbahon sa Wednesday. Nag-ugan nila ng laway ni Pastor Sigig pang-invite sa prayer meeting. Uy, bangon na mo. Sidlak na mo, Kristohanon. Ay, na mo papatay-patay. Nanginhanglan takarong pag-ampo. Nasod na to sa Pilipinas. Grabe na yun. Kinahanglan, mahigmata na ta mga kaigsunan. Maghiusa ta sa mga pag-ampo. Kaya niini nga kinabuhi. Yes, daghang mga butang. Amo pahilayo nato gikan sa Dios. Daghang pong mga butang nga mawala ka nato. Apan igsuon, walay makapahilayo sa gugma sa Dios diri ka nato. Amen? Di ba usa ka butang nganong gipadala sa Dios sa Amahan ang iyahang bugtong anak. Aron ikaw, ako makabaton og kaluwasan. Wanting God nga iyahang gibuhat, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo aron ikaw ug ako makabaton og kaluwasan. Gihatag sa iyang bugtong anak ang iyahang kinabuhi as a ransom for our sins. Dili mo magpasalamat ni ana mga kaigsunan aron ikaw adunay walay kinabuhing
katapusan. Aron ikaw ug ako adunay kinabuhing madagayaon mga kaigsunan. Mao na ang kabubuton sa Amahan. No matter what it costs, Jesus did one thing. Tungod na sa iyang gugma diha kanimo ug kanako mga kaigsunan, gibuhat na sa Dios. Hallelujah. Nganong lisod man hatagan nato one thing, usa ka butang nga gipangayo sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Ikaw igsuon, asa man karon ang imuhang focus? Naabas sa usa lamang nga gikinahanglan sa imong kinabuhi nga mao si Ginoong Hesukristo? Or nagapos ka? Nahigot ka sa daghang mga butang nga abi nimo mao'y tinuod nga naghatag nimo kalipay ug naghatag nimo katagbawan. Last verse, 1 Juan 2:15 hangtod 17. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa Amahan. Kay ang tanan nga iya sa kalibutan, ang unudnong kahidlaw, ang gipasigarbo sa tao, dili kini iya sa Amahan, kung dili iya sa kalibutan. Ang kalibutan o ang tanan nga naa niini nga gikaibgan sa mga tao, mga hanaw. Apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. I-flash ko, one thing, tinguhaa ang usa ka butang. Pursue God, desire God, seek His kingdom, walk in His ways, worship Him. Niini nga panahon mga kaigsunan, human ako, love Him with a pure heart. Memory verse sa mga bata sa taas, Matthew 5:8. Jesus said, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Mauni mga kaigsunan, niini nga panahon, dili na gini panahon nga magpapatay-patay ang mga Kristuhanon. So unsa giatohang buhaton? One thing, one pursue, Jesus. One thing, one desire, God. One thing, unsa man to? One destination, heaven. One thing, one way is Jesus. Mauna mga kaigsunan, niini nga panahon. Hallelujah. So, last na gyud. Nalit manggod mo, mauna. Mga yun, pagkukuras. Bitaw. Remember, balik ta sa 10 Commandments. Moray, ako lang nang gi-wrap up. We should have no other God but the Lord. Niini nga panahon. We should have no mixed loyalties. Mo in or out ka, aris ako sa kalibutan, aris ako sa Ginoo. Si Santiago nagsulti, nagtudlo kanato not to be double-minded as trying to serve both man and God. Si Juan nag-warning kanato about loving the word instead of loving God. Jesus said we cannot serve God and mammon. So, pursue God, desire God, seek God's kingdom, walk in God's way, love God, worship God, glorify one God. To God be the glory, mga kaigsunan. Praying and hoping nga kining mga pulong sa Ginoo nga gipadayag niining kagabion dili lang kanako apan sa tanan niyang mga katawan nga usa ka butang tinguhaon gyud nato karon is to strengthen our relationship sa Ginoo ug magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo in spite sa tanang butang nga atohang masugatan. Amen. Sa magpadayon ta, hallelujah. Tanan dungo ug himaya kaniya lamang. Amen mga igsoon, o garita sa sunod nga bahin ang hatag sa tong tithes and love offering. Ug akong gihang ang person of worship team sa pag-andam.